Blessed morning everyone, Luzon, Visayas at Mindanao, Philippines. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word, God's Spirit and Life Ministry live stream YouTube channel. So sa mapagpalang umaga po sa ating founder ng The Word, God's Spirit and Life Ministry kay Pastor Alfred Islam sa buong pamilya. Lahat ng mga members ng The Word, God's Spirit and Life Ministry, good morning, good morning. At isang mapagpalang umaga din po sa ating pastor sa Bohol, kay Pastor Chupi Luyumo ng Bohol. Good morning sa pastor sa buong pamilya, lahat ng mga members ng The Word of Spirit and Life Ministry. Good morning, good morning. So, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word of Spirit and Life Ministry live stream YouTube channel and Facebook channel. So isang mapagpalang umaga din po sa ating pastor sa Bohol, kay Pastor Chupi Luyumo ng Bohol. Good morning sa pastor sa buong pamilya, lahat ng mga members. So good morning. At sa Cebu kay Pastor sa Pinote. So good morning po sa ating lahat. At ganun din sa Claveria Anii kay Pastor Gio Kaslamat sa kanyang assistant kay Pastora Perla Catarata. So good morning. So isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word, God's Spirit and Life Ministry live stream YouTube channel. So isang mapagpalang umaga din po sa San Isidro Homes, lahat po ng mga viewers, subscriber ng The Word, God's Spirit and Life Ministry. Good morning sa lahat po ng mga members dito sa San Isidro Homes. Good morning po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word, God's Spirit and Life Ministry live stream YouTube channel. So isang mapagpalang umaga po. Tayo po'y manalangin po sa Ama upang may handa natin ang ating sarili sa magandang balita. Yes, good morning, Father God in heaven. Good morning, Lord Jesus. Good morning, Holy Spirit. We come to you in these beautiful days with a thanksgiving and praise in the name of Jesus Christ with the power of the Holy Spirit. Father, thank you for the great new day, for their unconditional love, joy, peace, unity, loving kindness, mercy, miraculous ways in our life, Father. Thank you, Father God, for giving us strength, courage, understanding, wisdom, knowledge, and Holy Spirit. You're the best teacher. We acknowledge and allow you to use my mouth to speak your words to every one of us. Salamat, Father God, sa mensahe na kailangan na yung mga anak ng sino man makatunin ay may buhay at kapangyarihan. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. So good morning once again. So ano nga ba yung pagninilay-nilayan natin sa oras na ito? So mahalaga na tayo ay laging nakatune in sa ating gawain sa The Word, God's Spirit and Life Ministry live stream YouTube channel and Facebook channel. So ito po yung pagninilay-nilayan natin, how to reflect God's love in daily life. So paano nga ba? Paano natin masasalamin ang pag-ibig ng Diyos sa pang-araw-araw na buhay ng bawat isa? So ito yung sinasabi, ang pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagiging handa, malambot ang puso, at konektado sa pinagmumula ng pag-ibig ng Panginoon Kristo. Kapag tunay nating nararanasan ang kanyang pag-ibig, binabago tayo nito mula sa sinasabi na, ito yung sinasabi na mula sa loob, palabas. At ang pagmamahal na yon ay natural na dumaldaloy sa bawat mananampalataya. So ito yung unang ipinapakita, ang pag-ibig ng Diyos ay nangangahulugan na maging isang salamin, hindi isang tagagawa. Hindi natin kailangang lumikha ng perfectong pag-ibig. So sinasalamin lang natin ito ang perfectong pag-ibig na natanggap natin mula sa Panginoon. Kaya nga ito yung how to reflect God's love in our daily life. So ito yung pag-uusapan natin na magandang balita na sinasabi sa banal na kasulatan. So kaya nga una, ito yung abide in God's love. So ibig sabihin, ito yung manatili sa pag-ibig ng Diyos. So ito yung una na dapat tayo nananatili sa pag-ibig ng Diyos na sinasabi sa banal na kasulatan, manatiling malapit sa Kanya, araw-araw sa pamamagitan ng panalangin,
pagsamba at ng kanyang salita. Kaya nga sinasabi niya sa banal na kasulatan, sinasabi niya sa John 15 verse 5, I am the vine and you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruits. Apart from me, you can do nothing. So kaya nga sinasabi niya na manatili tayo sa Kanya. Manatili, ako ay ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Kung kayo mananatili sa akin at ako'y sa inyo, kayo magbubunga ng marami. Hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. So ito yung sinasabi na kapag tayo nakahiwalay sa puno, ang puno ay ang Panginoong Kristo. So kaya nga ito yung sinasabi na ginagamit ng Panginoong Kristo ang simpleng pinagmumulan, simple ngunit makapangyarihang larawan. Ito upang ipaliwanag ang ating kaugnayan sa Kanya. Siya ay ang ating pinagmumulan ng buhay, lakas at pagiging mabunga. Tulad ng isang sanga na umaasa sa puno ng ubas para sa pagpapakain at buhay. Tayo ay umuunlad lamang kapag tayo ay mananatiling konektado sa Panginoong Kristo. So kaya kung gusto natin na tayo maging maunlad, kailangan natin na lagi tayong connected sa Panginoong Kristo. Dahil ito yung sinasabi sa banal na kasulatan na tayo'y magiging maunlad lamang kung tayo'y mananatiling nakakonect tayo sa Panginoong Kristo, na siya yung puno, siya yung pundasyon ng ating ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga mahalaga na tayo'y nananatiling nakakonect sa Kanya, na siya ang puno. So, ibig sabihin na ito yung makapangyarihang larawan upang ipaliwanag ang ating kaugnayan sa Kanya. Siya ang ating pinagmumula ng buhay, lakas at pagiging mabunga. Tulad ng isang sanga na umaasa lamang sa puno ng ubas para sa pagpapakain at para mabuhay, tulad din tayo, umuunlad lamang tayo kapag tayo nananatiling nakakonektado tayo sa Panginoon. Na ito'y sinasabi na sa banal na kasulatan. So ano pa ang tinuturo sa atin? How to reflect God's love in daily life? So ito yung sinasabi na love without condition. So pangalawa, pag-ibig na walang kondisyon, maging mabait, kahit na ito ay hindi comfortable, magpatawad kahit mahirap. Kaya nga sinasabi niya sa 1 Corinthians chapter 13, verse 4, love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, sabi ng Panginoon. So ang pag-ibig ay matyaga, ang pag-ibig ay mabait, hindi ito naiinggit, hindi nagyayabang at hindi nagmamalaki. So sinasabi pa sa verse 5, hindi ito naninira ng iba, hindi naghahanap ng sarili, hindi madaling magalit at hindi nag-iingat ng mga kamalian. So hindi natin iniingatan yung mga mali. So verse 6, love does not delight in evil but rejoice with the truth, sabi ng Panginoon. Sa verse 7, it always protect, always trust, always hope, always persevere, sabi ng Panginoon. So ito yung pag-ibig na sinasabi na palaging pinoprotektahan, laging nagtitiwala, laging umaasa at laging nagtsatsaga. So ito yung tunay na pag-ibig na nagmumula sa Panginoon. Na ito yung uri ng pag-ibig na agape love. Hindi ito nakabatay sa damdamin, kundi sa desisyong kumilos para sa ikabubuti, magpatawad, maging matyaga at manatiling tapat. So kaya nga ito yung sinasabi sa banal na kasulatan na ito yung mahusay na personal na relasyon natin sa Panginoon. Kaya ito yung sinasabi na
Suriin natin ang ating sarili. I-check up natin ang ating sarili kung tama ba yung ating relasyon. Tayo ba ay mapagpasensya? Tayo ba ay mabait? Malaya ba tayo sa pagmamataas o makasarili? So kaya dapat nating suriin ang ating personal na mga relasyon sa ating kapwa. So kaya nga ano pa ang dapat nating gawin bilang mga mananampalataya na sinasabi sa banal na kasulatan? Ito yung sinasabi na serve others. So ito yung maglingkod sa iba ng walang pag-iimbot. So maghanap ng mga paraan upang matugunan ang mga pangangailangan ng iba. Hindi para sa atensyon, ngunit dahil sa habag. So kaya nga sinasabi niya sa Galatians 5 verse 13, serve one another humbly with love. So ibig sabihin, sabi niya rito, you, my brothers and sisters, we are called to be free, but do not use your freedom to indulge the flesh. Rather, serve one another humbly with love. So ibig sabihin mga kapatid, tinawag tayo upang maging malaya. Ngunit huwag nating gamitin ang ating mga kalayaan upang magpakasawa sa laman. Sa halip, maglingkod tayo sa isa't isa ng may pagpapakumbaba sa pamamagitan ng pag-ibig. So kaya nga ito ay nagpapaalala sa atin na ang sumasampalataya sa ating Panginoon sa Kristo, tayo'y pinalaya na mula sa kasalanan. Ngunit ang kalayaan, hindi ito isang lisensya para tayo ay mamuhay sa kasalanan o mamuhay sa makasarili. Sa halip, ito'y isang paanyaya na dapat tayong maglingkod sa iba ng may pagpapakumbaba, pagmamahal at sumasalamin sa puso ng ating Panginoon Kristo. Ito yung katangian na dapat tayo ay sumasalamin sa katangian ng Panginoon Kristo ang ating pamumuhay. So bilang mga lingkod, bilang mga anak ng Diyos. So ito yung sinasabi sa banal na kasulatan, ang tunay na kalayaan ay matatagpuan lamang hindi sa paggawa ng anumang gusto natin, kundi sa pamumuhay ayon lamang sa kalooban ng Diyos at pagmamalasakit sa ating kapwa mananampalataya. So isang mapagpalang umaga po sa ating medium viewers, Doña Evangeline Natividad. So ano pa ang tinuturo sa atin? How to reflect God's love in daily life. So ito yung use gentle words. So, ibig sabihin, gumamit ng malumanay na mga salita. Magsalita ng buhay, hindi paghatol, hikayatin sa halip na punahin. So, ibig sabihin sa Proverbs 16 verse 24, sabi niya rito, ang magagandang salita ay pulot-pukyutan, matamis sa kaluluwa at kagalingan ng mga buto. So, ibig sabihin, what sinasabi sa banal na kasulatan, napakagandang larawan, na ito nagpapaalala sa atin ng kapangyarihan ng mabait, nagpapatibay at nagbibigay buhay na mga salita. Tulad ng pulot ay matamis at nakapagpapalusog. So yung ating mga salita ay maaaring magdulot ng kagalingan, pag-asa at kaaliwan sa mga nakapaligid sa atin. So kaya nga, ito ay isang banayad na hamon. Ang mga salita ay nagpapasigla sa iba. Ang mga ito ba ay matamis at nagpapagaling o malupit at mabigat? So yan yung dapat natin sapagkat life and death is the power of our tongue. So dapat ang ating laging babanggitin yung may buhay. Dahil sabi ng Panginoon, buhay siya. So, ibig sabihin, kung ano yung napapakinggan sa atin, yan ang gagawin ng Panginoon sa atin. Sabi ng Panginoon, buhay ako, ano man ang sinasalita mo sa aking pandinig, ay gagawin ko. So, kaya dapat yung ating pananalita, dapat yung speak life, speak na may buhay, nagbibigay ng, kaya huwag tayo magsasalita, halimbawa, walang makain, huwag nating sabihin na walang makain, dapat yung nagpapasigla na nabubuhay tayo sa spiritual. Hindi tayo nabubuhay sa mga nakikita or nararamdaman. So yan yung sinasabi sa
banal na kasulatan. So ano pa yung how to reflect God's love in daily life? So ito yung forgive freely. Ibig sabihin, malayang magpatawad. So kahit na nasaktan tayo, kahit na hindi sila humihingi ng tawad, tayo mismo ang hihingi ng tawad kapag tayo ay mayroon tayong may nagagalit sa atin. So ito yung sinasabi na malayang magpatawad ang isang pagpipilian upang palayain ang iba mula sa pasanin ng kanilang mga pagkakamali. Tulad ng pagpapatawad sa atin ng Panginoong Jesucristo, ito ay madalas na pinakamahirap na bagay na gawin, lalo na kapag tayo labis na nasaktan. Ngunit isa rin ito sa pinakamakapangyarihang paraan upang maranasan natin ang tunay na kalayaan at kapayapaan sa ating mga puso. Kapag tayo'y malayang nagpapatawad, kahit na makikita natin na ang puso ng Panginoon Jesucristo tinuturo sa bawat isa sa atin, sabi niya sa Colossians chapter, sinasabi sa Colossians chapter 3 verse 13, magtiisan kayo sa isa't isa, magpatawad kayo sa isa't isa. Kung ang sino man sa inyo ay may hinaing laban sa sino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. So ito yung sinasabi sa banal na kasulatan na tinawag tayo. Ito isang paalala na maging magtiyaga sa mga kapintasan, pakikipagbaka at pagkukulang sa isa't isa. Dahil tinawag tayo na magtiyaga. At kapag nangyari ang pagkakasala, magpatawad ng malaya at lubusan tulad ng pagpapatawad sa atin ng Panginoong Jesucristo. So kaya nga't ito'y sinasabi, ito'y hindi palaging madali, ngunit ito ay isang landas tungo sa kapayapaan, kalayaan at naibalik na mga relasyon. So kaya nga't ito'y sinasabi na ang pamantayang ito ay hindi sa ating mga damdamin. Ito kung paano tayo pinatawad ng Panginoong Jesucristo mismo. So kaya nga magagawa natin ito dahil yung pag-ibig ng Diyos na impart na sa atin. So hindi natin kaya magpatawad kung nananatili sa atin yung makasalanang ginagawa. So kaya nga ito'y sinasabi tulad na lamang sa halimbawa ni Joseph. Ang pagpapatawad ni Joseph sa kanyang mga kapatid, ito'y isang halimbawa ng pagpapatawad na sinasabi. Ito yung matapos na ibenta siya sa pagkaalipin, ang kanyang mga kapatid maaaring sana siyang maghiganti. Sa halip nang tumayo sila sa harapan sa Ehipto, sabi niya, you intended to harm me, but God intended it for good. So ibig sabihin, mababasa natin yan sa Genesis chapter 50 verse 20. Sabi niya, you intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the savings of many lives. So ibig sabihin, ito yung binalik ni Joseph na ito'y makapangyarihang pahayag na ginawa ni Joseph sa kanyang mga kapatid na nagbenta sa kanya sa pagkaalipin ng ilang taon na ang nakalipas sa kabila ng kasamaan na ginawa ng kanyang mga kapatid. Ginamit ng Diyos ang kanyang mga aksyon para matupad ang isang mas malaking layunin na iligtas ang maraming tao sa panahon ng taggutom. Ito ay isang paalala na ang Diyos ay maaaring magdala ng mabuti kahit na mula sa masakit at mahirap na mga pangyayari. So yan yung nangyari kay Joseph na hindi siya naghiganti. So kung siya ay naghiganti, hindi niya makakamtan yung pangako ng Panginoon. So ganun din tayo kapag tayo naghiganti sa ating kapwa, hindi natin mararanasan yung pangako ng Panginoon. So kaya nga, bawal maghiganti sa mga gumagawa sa atin ng masama. So kaya nga, ito yung pagpapatawad ni Joseph ay nakaugat sa paniniwala sa kapangyarihan ng Diyos. So kaya nga, ang pagpapatawad ay hindi laging madali, ngunit kinakailangan upang maipakita sa atin ang biyaya ng Diyos. So hindi natin makakamtan ang biyaya ng Diyos kung hindi tayo nagpapatawad. So kaya nga, ito yung malagang mensahe na tinuturo sa bawat isa sa atin
na how to reflect God's love in our lives. So kaya nga, ano pa ang dapat nating gawin? Pray with others. Ibig sabihin, ito yung ipanalangin ang iba, maging ang iyong mga kaaway, walang mas sumasalamin sa puso ng Diyos kaysa pagmamahal sa mahirap na mahalin. So kaya nga sinasabi niya sa Mateo 5 verse 44, love your enemies and pray for those who persecute you. So ibig sabihin, ibigin natin ang ating mga kaaway at ipanalangin. Kaya ba nating gawin? Ipanalangin yung mga umuusig sa inyo, sabi ng Panginoon. So ito yung hinahamon tayo ng Panginoon Kristo na natural na likas na hilig na napupuot o gumagante sa mga nananakit sa atin. Sa halip na tinawag niya tayo upang mahalin at ipanalangin. Manalangin para sa ating mga kaaway. So ito'y sumasalamin sa biyaya at awa ng Diyos. Ito'y isang pagpapahayag ng pag-ibig na maaaring magdulot ng pagbabago kapwa sa ating mga puso at sa buhay ng iba. So ano pa ang tinuturo sa atin? So sinasabi sa ang pangpito, so sinasabi how to love, how to reflect God's love in our life. So ito yung magbigay ng bukas palad. Ang iyong oras, kabaitan, pera o panghihikayat. Kaya sinasabi niya sa banal na kasulatan sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, ang bawat isa sa inyo ay dapat magbigay. Ano ang iyong ipinasya ng iyong puso, ibigay, hindi nag-aatubili o napipilitan dahil mahal ng Diyos ang masayang nagbibigay. So kaya kapag tayo nagbibigay, yung para sa Panginoon, masaya dapat nating ibinibigay, hindi yung napipilitan tayo. So dahil iyan yung pagbibigay na depende sa atin kung gusto natin na mas higit pa ang biyaya ng Panginoon. Dahil ang requirements ng Panginoon, sabi niya, ibigay ang 10% bahagi kung gusto mo ng 20%. Basta masaya kang nagbibigay, yan ay, sabi dito, dahil mahal ng Diyos ang masayang nagbibigay. So kaya nga ito'y malagang mensahe na hindi tungkol sa obligasyon. Ito ay tungkol sa puso na pinapahalaga ng Diyos ang pagbubukas palad na nagmumula sa kagalakan, pasalamat at kusang espiritu. So ito ay hindi tungkol sa laki ng regalo, ngunit ito yung espiritu sa likod nito na ginagawa natin ito para sa Panginoon. So kaya nga ito'y mahalagang mensahe na tinuturo sa bawat isa sa atin na kapag tayo'y nagbibigay ng masaya, oras man ito, mapagkukunan, or pampatibay loob o paglilingkod, ito ay sumasalamin sa likas na mapagbigay ng Diyos. So ang Diyos ang nagbibigay sa atin. So kaya dapat tularan natin ang likas na katangian ng Panginoon na siya'y mapagbigay. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para tayo iligtas, para tayo ay mapatawad, para tayo ay walang sakit, para tayo hayahay. So yan ang katangian ng Panginoon na siya mismo ay mapagbigay kahit na siya'y nag-iisa lang ang anak, ibinigay niya para sa sangkatauhan, para tayo ay makaranas ng mga pagpapala dito sa sanlibutan. Sapagkat kung hindi pinagkaloob ng Diyos Ama, dito sa sanlibutan ng Panginoon Kristo, hindi natin maranasan ang pagpapatawad, hindi natin mararanasan ang pakikipagkasundo sa Diyos. Mananatili ang puot sa bawat isa kung tayo ay hindi niya ipinagkaloob ang kanyang bugtong na anak. So kaya nga ano pa ang dapat nating tandaan? How to reflect God's love in daily life. So ito yung stay humble. So ibig sabihin, manatili tayong mapagpakumbaba. Huwag subukang maging tagapagligtas, maging reflection lamang ito ng isang nagliligtas. Isang na nagliligtas. Kaya nga, sa pagpapakumbaba, ay pahalagahan ang iba kaysa ating sarili. So kaya nga ito'y sinasabi sa Philippians 2 verse 3, Do nothing out of self
fierce ambition, or vain conceit. Rather, in humility, value other above yourself. So, ibig sabihin, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa makasariling ambisyon o walang kabuluhang kapalaluan. So, sa verse 4, sabi niya rito, not looking to your own interest, but each of you to the interest of the others. So, ibig sabihin, hindi tumitingin sa sariling kapakanan, kundi ito sa kapakanan ng iba. So, ito yung sinasabi na ito ay isang napakalakas na tawag sa pagpapakumbaba at pagiging hindi makasarili. Ipinapaalala sa atin ni Apostle Pablo na ang tunay na katangian Kristiyano ay hindi tungkol sa paghahangad ng personal na kaluwalhatian. Ngunit ito'y tungkol sa tunay na pangangalaga ng iba. Inuuna ang kanila mga pangangailangan, kapakanan at mga alalahanin kaysa ating sarili. So ito yung sinasabi na banal na kasulatan na ito yung puso ng pamumuno ng lingkod na sinasalamin nito ang saloobin ng Panginoon Jesucristo mismo na itinatampok ni Apostle Pablo na sinasabi sa Biblia. So kaya nga't ito yung mahalagang mensahe tulad na lamang the biblical example of people who reflect God's love like our Lord Jesus Christ, the ultimate reflection of love, na sinasabi niya sa banal na kasulatan na siya ay nagpapagaling, siya ay naglilingkod, siya ay nagpapatawad, at nagbigay ng kanyang buhay para sa mga hindi karapat-dapat. So tayo hindi karapat-dapat, ngunit ibinigay niya ang kanyang sariling buhay para tayo maging karapat-dapat sa Ama. Dahil kung hindi niya ginawa yon, wala tayong karapatan na lumapit sa Ama. Hindi tayo manunumbalik sa tamang relasyon kung tayo ay nananatili ang kasalanan. So kaya nga't ito'y mahalagang mensahe na sinasabi niya sa John 15 verse 13, greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. So ito yung sinasabi na walang sino mang higit na dakilang pag-ibig kaysa rito ang ialay ang kanyang buhay para sa mga kaibigan. So ito yung sinasabi na ito'y nagsasalita ng sukdulang pagpapahayag ng pag-ibig at pagsasakripisyo sa sarili para sa iba, tulad ng ginagawa ng Panginoon Jesucristo na siya'y nag-alay ng kanyang buhay para sa atin sa krus. Inalay niya yung kanyang buhay. Tulad ngayon na sinasabi nila yung ibang katuruan, ipinagdiwang yung sakripisyo ng Panginoon Jesucristo. So, ito yung nagtatagda ng pamantay ng pag-ibig, yung pagsasakripisyo niya na minsan niyang inalay ang kanyang sarili para sa atin. So ito yung isang tawag na mahalin ang iba nang walang pag-iimbot, na inuuna ang kanilang mga pangangailangan bago ang ating sarili. Kahit na malaking halaga, so ito yung sinasabi tulad ng Panginoon Jesucristo na walang halaga ang makakapagtumbas sa sakripisyong ginawa ng Panginoon Jesucristo sa bawat isa sa atin. Kaya nga sinasabi niya rito, Father, forgive them. Mahal ng Panginoon Jesucristo ang mga makasalanan. So hindi niya, mas mahal niya ang mga makasalanan dahil pumunta siya rito para sa makasalanan tulad natin. Tayong lahat ay makasalanan. So yan yung sinasabi na tulad ng mga maniningil ng buwis, yung mga may sakit at maging mga nagpakapako siya sa krus para sa mga makasalanan, para sa ating mga makasalanan. So mahal na mahal niya tayo. So dahil sinasabi nga niya, lahat ng mga nangungutya sa kanya, lahat ng nagpapako sa kanya, mahal na mahal niya. Kaya nga ang sabi niya, Ama, patawarin mo sila. So ibig sabihin, sinasabi nga dito sa Luke chapter 23 verse 34, sabi niya, Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing, and they divide up his clothes by casting lots. So ibig sabihin, ito yung sinabi ng Panginoon Jesucristo nung siya ay pinag-uusig ng mga tao, na siya ay
sinasaktan nung siya ay nakapako sa krus, sinaktan, binubuli, at masasakit na mga salita. Ngunit ito ang sinabi ng Panginoon. Sinabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So, at pinaghati-hati pa ng mga taong walang pananampalataya ang damit sa pamamagitan ng palabunutan. So yan ang ginawa sa Panginoon Kristo. Ngunit sa kabila ng mga ginawa sa Kanya, siya pa yung humingi ng tawad. So ibig sabihin tayo bilang mga mananampalataya sa ating Panginoon Kristo, kahit wala tayong kasalanan, basta nagagalit sa atin, inuusig tayo, hihingi na tayo ng tawad. Dahil ito yung sinasabi upang tularan natin ang halimbawa ng pag-ibig ng Panginoon Kristo. So kahit wala tayong kasalanan, humingi tayo ng tawad sa mga taong nananakit sa atin. Nananakit sa atin emotional, physical. So yan yung dapat nating gawin. Na sinasabi na dapat nating tularan. Na sinasabi, ito yung malalim na sandali kung saan ang Panginoon Kristo, habang nagdurusa siya sa krus, humihiling siya ng kapatawaran sa Ama sa mga nagpapako sa Kanya. Sa kabila ng sakit at kawalan ng katurungan na Kanyang hinaharap, nagpakita siya ng lubos na pagpapatawad at awa sa mga taong sumasakit sa Kanya. Ang Kanyang salita ay nagpapakita ng lalim na pag-ibig ng Diyos at ang panawagan para sa atin na patawarin din ang iba kahit na sa pinakamahirap na kalagayan. So yan ang dapat nating tularan. No, kahit masakit ang ginagawa sa atin ng ating kapwa, ganon yung pag-ibig ng Diyos na walang kondisyon. Dapat nating mahalin ang mga tao kahit mahirap silang mahalin. Kahit mahirap, kahit ginagawan tayo ng masama, mahalin natin dahil ito yung sabi ng Panginoon na dadaloy ang biyaya, ang tagumpay tulad ng Panginoon Kristo dahil sa pagpapakita niya ng pagmamahal sa bawat isa sa atin. Siya ay nagtagumpay at isa ka na doon na nagtagumpay kapag tayo sumampalataya sa Panginoon Kristo. Amen? So kaya yun yung sinasabi, how to reflect God's love in our daily life. So kaya nga ito yung mahalagang mensahe na tinuturo sa bawat isa sa atin. Kaya kung nais natin na maranasan natin ang pag-ibig ng Diyos, ito lamang ang tanging paraan na tayo magpasakop sa bagong pamamahala na siya ang ating Panginoon, siya ang tagapamahala ng ating buhay sa pamamagitan ng panalangin. Repeat after me. So, manalangin tayo. Heavenly Father, alam kong pinaghiwalay ako sa aking kasalanan mula sa iyo. Salamat sa pagpapadala mo sa imbugtong na anak upang mamatay sa aking lugar at sa ikatlong araw ay muling nabuhay para sa aming lahat. Panginoong Hesus, kailangan kita, nagtitiwala ako, patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan sa salita at sa gawa. Sinasadya man ito o hindi sinasadya, salamat sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan. Binubuksan ko ang pintuan ng aking buhay at inaanyayahan kita sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat sa pagtanggap mo sa akin sa iwalang hanggang pamilya. Salamat ikaw po mag-ari sa trono ng aking buhay at mamuhay ako ayon sa iyong kalooban. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. So kung ginawa po natin ito, maniwala po tayo na ito ay masasalamin natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay sa pamamagitan ng mga salitang ipinahayag ngayon. So tayo manalangin sa Ama. Yes, Father God, in the name of Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit. Salamat, Ama, dahil minamahal mo ang bawat isa at tinuturuan mo ang bawat isa na magmahal tulad ng pagmamahal mo. Salamat, Ama, na hayaan mong ipakita ng bawat isa ang iyong kabaitan, presensya at habag, hindi lamang sa mga salita, kundi sa bawat buhay ng bawat mananampalataya. Kaya salamat, Ama, na tinutulungan mo ang bawat isa na magpatawad, maglingkod, maging maamo, at maging ligtas sa lugar para sa iba. Salamat, Ama, na nakita ng bawat mga mananampalataya at hayaang makita nila ang iyong pagmamahal na mag-reflect sa bawat isa. Salamat, Ama, na lagi na ikaw ang magniningning kasama ng iyong pag-ibig dito sa isang mundong nasasaktan. Salamat, Ama. Thank you, Father God, na ikaw lamang ang magniningning sa bawat buhay ng bawat mananampalataya. Dahil ito, Panginoon,
Ito yung magandang balita na ipinapaalala mo sa bawat isa sa amin na complete ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo na nagpapaalala dahil sa iyong pag-ibig, walang pagkukulang sa mga pagpapalang spiritual, financial na pagpapala, emotional na pagpapala, at physical na pagpapala na ibinuhos mo sa bawat isa. Ang mga pagpapala na wala ng sapat na silid na kalalagyan ng mga pagpapalang ibinuhos mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Ama, sa lahat ng mga taong laging connected sa The Word, God's Spirit, and Life Ministry. Salamat, Ama, na sa pagpuprovide according to riches and glories of our Lord Jesus Christ na mananatili sa bawat isa mga pagpapala, siksik, liglig at umaapon ng pagpapala na pinagkakaloob mo sa bawat isa sa iyong mga anak sa Luzon, Visayas at Mindanao at whole world, especially sa connected sa The Word, God's Spirit, and Life Ministry San Isidro Homes, Cabuyao. Thank you, Father God. Salamat, Ama, na mananatili hanggang sa pagbabalik ng Panginoon Kristo, ang mananatili ang iyong pag-ibig, kapayapaan, kaligayahan sa bawat puso ng bawat mananampalataya, especially sa The Word, God's Spirit, and Life Ministry San Isidro. Thank you, Father God. Salamat, you're the best shipper sa bawat buhay, sa pamamagitan mo, laging safe and sound ang aking mga kapatid, sa pananampalataya, lahat ng mga connected dito sa iyong gawain. Salamat, Ama, sa pagpapadala mo ng million viewers, subscribers sa ating YouTube channel at Facebook. At salamat, Ama, sa pagpapadala mo rito ng disipulo sa iyong gawain sa The Word, God's Spirit, and Life Ministry. I am willing to train and to make your disciple, Father God. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat, Ama, na ikaw lamang ang the best, the great physician, the best provider, the best shipper sa bawat buhay. Thank you, Father God, sa complete healing na tinanggap ng bawat isa. Sabi mo sa iyong salita, ikaw ang magdadala ng mga sakit. Kaya salamat, Ama, sa pamamagitan ng latay ng Panginoon Kristo, complete healing ang natanggap ng bawat isa. Walang mananatiling may sakit sapagkat kami ay pinananahanan ng iyong banal na Espiritu. Kaya salamat, Ama, ikaw ang puno, kami ang mga sanga, kaya mga mananatili sa iyo ay mananatiling walang sakit. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. All the glory and the honor belongs to you. In Jesus' name I pray. Amen. Praise the Lord. Purihin ng Panginoon. Good morning and God bless po sa ating lahat. Bye for now. Hanggang sa muli po nating gawain. God bless at ingat po tayong lahat. Bye. Thank you po.